Si Rico ay 26 anyos, isang call center agent. Siya ang haligi ng kanilang pamilya simula nang ma-stroke ang tatay niya. Siya ang nagpapaaral sa dalawang kapatid, nagbabayad ng kuryente at bumibili ng gamot. Ang tanging pahinga niya ay si Sarah, ang girlfriend niya sa loob ng 3 taon. Isang Sabado, nagyaya si Sarah na mag-dinner. Rico, may promo sa Buffett. Baka naman pwedeng lumabas tayo. Anniversary natin next week, pero alam kong busy ka, kaya kahit advance na lang. Tiningnan ni Rico ang bank account niya, katatapos lang ng sahod. Pero pagkatapos ng bayad sa kuryente, gamot ni tatay at tuition ng bunsong kapatid, ang natira na lang ay sapat na para sa pamasahe niya hanggang sa susunod na kinsenas. Sarah, pasensya ka na talaga. Pwede bang sa bahay na lang? Magluluto na lang ako ng pansit canton at itlog. Biro ni Rico. Pero may kasamang pait sa loob. Hindi sumagot si Sarah. Nag-status ito sa Facebook ng picture ng isang dagat na may caption na gusto ko lang naman ng kunting oras at effort, nakakapagod din palang maging pangalawa palagi. Dahil sa takot na mawala si Sarah, gumawa ng paraan si Rico. Nag-overtime siya ng malala. Pumasok siya kahit may sakit para lang makaipon ng date fund. Gusto niyang patunayan na priority din niya si Sarah. Isang gabi, sinuprisa niya si Sarah. Dinala niya ito sa isang dissenting restaurant. In-order niya ang lahat ng gusto nito. Pero habang kumakain sila, napansin ni Rico na hindi mapakali si Sarah. Panay ang tingin nito sa phone. Sarah, okay ka lang? Hindi mo ba gusto yung pagkain? Tanong niya. Biglang umiyak si Sarah. Rico, kailangan nating maghiwalay. Ayoko na. Nasaktan si Rico. Bakit? Dahil ba wala akong pera? Ito na nga nagsisikap ako. Nag-overtime ako para mabilhan ka ng gusto mo. Hindi Rico. Putol ni Sarah. Hindi dahil sa wala kang pera. Nakipaghiwalay ako kasi nakita ko yung bunso mong kapatid kahapon sa mall. Nagtatrabaho siya bilang crew sa fast food. Sabi niya wag ko raw sasabihin sa'yo kasi ayaw niyang isipin mo na hindi sapat yung binibigay mo. Rico, pati yung nanay mo, tumatanggap na ng labada sa kapitbahay para lang hindi ka na mag-overtime at makapag-date tayo. Inilabas si Sarah ang isang envelope. Ito yung pera na binigay mo sa kapatid mo para sa project niya. Binalik niya sa akin, sabi niya, Ate Sarah, pasayahin mo si kuya, pagod na po siya. Rico, hindi ko kayang makipag-date sa'yo habang alam kong ang pamilya mo ay nagpapakasakit para lang mabili mo ang oras ko. Hindi pira ang kailangan ko, Rico. Ang kailangan ko ay isang lalaking marunong mag-set ng boundaries kasi kung hindi mo turuan ang pamilya mong tumayo sa sarili nila, habang buhay kang magiging kandilang nauubos para sa iba. Naghiwalay sila hindi dahil sa kulang ang pag-ibig, kundi dahil kailangang matuto ni Rico na hindi niya pwedeng pasanin ang mundo ng mag-isa. Ang aral para sa mga breadwinner at partners, ang hero complex ay nakakalason. Bilang breadwinner, natural na gusto nating ibigay ang lahat. Pero kapag hindi mo hinayaang tumulong ang pamilya mo, ninanakawan mo sila ng pagkakataong matutong maging responsable. Boundaries is love. Ang paglalagay ng limitasyon sa tulong ay hindi pagiging madamot. Ito ay paraan para hindi ka ma-burnout. Kapag ubos ka na, wala ka na ring maibibigay sa kanila. Para sa partner, ang tunay na girlfriend ng isang breadwinner ay hindi naghahanap ng mamahaling date. Naghahanap siya ng kapanatagan na sa gitna ng pagiging provider mo ay may natitira pa ring ikaw para sa kanya. Communication is key. Minsan, akala natin bored tayo sa partner natin o akala natin kailangan natin maging perfecto. Pero ang kailangan lang pala ay honesty. Napagod na ako, pwede bang ikaw muna ang yumakap sa akin? Para sa mga breadwinner, kung paano sila hindi maubos, huwag kang magkunwaring Superman na laging may pera. Sabihin mo sa girlfriend mo at sa pamilya mo ang totoong estado ng pitaka mo. Ang taong totoong nagmamahal sa'yo, hindi ka iiwan dahil gipit ka. Iiwan ka niyan kung feeling niya ay hindi ka tapat o wala kang plano. At imbis na bigay lang ng bigay, tulungan mo ang mga kapatid o magulang mo na makahanap ng paraan para kumita kahit maliit. Ang pagtulong ay hindi dapat habang buhay na pagsalo. Bago mo ibigay ang sahod mo sa iba, magtabi ka ng kahit maliit na halaga para sa sarili mo at sa future fund nyo ng girlfriend mo. Karapatan mo rin ang bunga ng pagtatrabaho mo. Tips para sa girlfriend ng breadwinner. Maging safe space, hindi dagdag isipin. Kapag pagod siya sa trabaho at sa pamilya, huwag mo na siyang tadtadin ng bakit wala kang time, bakit hindi tayo makagala. Maging pahinga ka niya, hindi panibagong checklist ng mga gawain.
Low cost, quality time. Mag-suggest ka ng mga dates na hindi magastos, movie marathon sa bahay, maglakad sa park, o magluto ng sabay. Ipakita mo sa kanya na ang halaga niya ay wala sa presyo ng regalo niya sa iyo.